Gusto ko lang makita si Moy. Wala naman po mangyayari, tay. Inuhan na po natin lahat, di ba? Hindi natin susuko si Moy, ate mo. Sa unang gabi ni Moises sa kanyang selda ay hindi siya makatulog kaya nanalangin muna ito kung saan hiniling niya sa Diyos na protektahan niya sila Mang Estong at Grace dahil naniniwala pa rin siyang lahat ng bagay ay may dahilan na nilapit siya kay Gilbert na siyang naglaglag sa kanya. Sabay na patanong siya kung anong dahilan ng Diyos sa mga nangyayari at kung anong dapat niyang gawin. Habang nanglalabas naman na si Mang Estong ay sinaad niyang ayos lang siya kaya kailangan na nilang umuwi dahil lalong lolobo ang bayarin nila sa hospital kung mananatili pa siya doon. Pinaliwanag naman ni Grace na lolobo ang bayarin nila kung lumala ang sakit niya kaya kailangan nilang antayin kung anong sasabihin ng doktor niya. Sinabihan naman ni Aling Nadia na magpahinga muna siya na agad namang sinaad ni Melanie na tutulong sila sa gastos nila lalo't malaki na ang binibigay ni Diego sa kanya. Agad namang nagpasalamat si Mang Estong sa dalaga, sabay sinaad niyang mas nangangailangan ng tulong si Moises na hindi man lang niya ito madalaw, na hindi man lang nila alam kung anong kalagayan ng binata. Pinalakas naman ni Grace ang loob ng tatay niya at sinad niyang matibay ang loob ni Moises at hindi siya pababayaan ng Diyos. Habang kumakain naman sila Rafael ay masaya si Mercedes na pinagsilbihan pa niya ang anak niya at pinagluto niya ng paborito niyang pagkain, sabay sinad niya sa binata na masaya siya dahil wala ng panganib sa buhay niya, na agad namang sinaad ni Justine na buhay pa ang lolo Eliasar niya, kaya tinignan siya ng daddy niya at hindi na ito umimik pa. Nakiusap naman si Melanie sa nanay niya na lunukin na niya ang pride niya at tanggapin na nila yung tulong na inaalok ni Diego, na agad namang sinaan ni Grace na wag na sila ang isipin nila at maghahanap na lang sila ng ibang paraan. Pinaliwanag naman ni Aling Nadia na kung tutuusin ay hindi lang dahil sa mga sagrado ang dahilan ng paghihirap nila, na baka dahil na din sa kanya, kaya handa na siyang isakripisyo ang mga prinsipyo niya, na agad namang sinaad ni Melanie na nangako ang tatay niya kaya naniniwala siyang magbabago na ito. Magsisimula ng bubuksan ni Aling Nadia ang puso niya para sa pagbawi ni Diego kay Melanie at hindi titigil ang dalaga hanggat hindi nagkakabalikan ang mga magulang niya. Si Diego ang tutulong kila Mang Estong at Grace sa pinansyal na kailangan nila, na gagamitin niya ang perang hinihingi niya kay Mercedes. Ang mga sagrado na nagpapahirap sa mga malonso ay sila din ang tutulong kila Mang Estong dahil sa mga gagawin ni Diego, pero hindi alam nila Grace na kay Mercedes manggagaling ang mga perang ibibigay nito sa kanila. Ang matigas na puso ni Diego ay magkakaroon din ng awa para sa pamilya Malonzo at siya din ang tanging nakakaalam sa mga lihim na tinatago nila Mercedes at Jaime na pwede nilang ikabagsak sa panahon na kumanta siya. Ang alam ni Mercedes ay doon na magtatapos ang paghihingi ni Diego ng pera sa kanya, pero mag-uumpisa na naman itong manggugulo dahil babantaan niya si Mercedes na siya mismo ang maghuhukay sa bangkay ni Christine na binaon niya sa lugar kung saan niya dinala si Mercedes. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.